Epifanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon kay Propeta Isaías, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dagat, pati na rin ang mga bansang pagano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag,
Yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kus. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang ang mga lalaking magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yamang niyong kagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay. Sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil mong tugunan, poon, maglilingkod sa iyo, sa ng bansa. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong hari, humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y mahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa itong mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din, taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa itong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga tao, mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa itong mundo. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa itong mundo.
Binunyag ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso ang lihim na panukala ng Diyos na magliligtas hindi lamang sa ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi inaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po ang lahat. Alay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Na mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala.
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinuksan nila ang kanilang mga sisidlan at tinihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ito rin po ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng pagsilang o Christmas season. Kaya sa huling sandali, sa huling araw, batiin na po natin muli ang ating mga katabi. Merry Christmas! Kamusta ba ang Christmas ninyo? Sana po naging masaya, masagana, at talagang mapayapa ang ating pong pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. At pag sinabing Kapaskuhan, siyempre nakatuon tayo doon, no, yung oras natin sa kasiyahan, nakatuon tayo sa pagkain, nakatuon tayo sa para bang puro kaligayahan, no? Yung pagdiriwang, yung ating pong tinututukan sa panahon ng Kapaskuhan. Pero siyempre, may bawat panahon. So tapos ng kasiyahan, ngayon ay pagsisimula naman ng misyon. Kaya sa Lunes ay atin namang ipagdiriwang yung pagbibinyag kay Kristo, no? Doon sa Ilog Jordan na siyang hudyat ng pagmiministeryo o public ministry ni Jesus. So karaniwang panahon naman na iyon. So may oras para sa kasiyahan, may oras para sa kagalakan, may oras para sa bakasyon, pero may oras din para magpatuloy tayo ng ating misyon. Linaw po ba? Okay. So ngayon po, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon para sa buong mundo. Yung Diyos na dating walang mukha, yung Diyos na dating nararamdaman lang yung presensya sa pamamagitan ng hangin, ulap, apoy, kulog, o kung ano paman, at yung Diyos na dating kinatatakutang makita, ngayon sa pagsilang ni Jesus ay nagkaroon ng mukha ang Diyos at ang mukhang ito ay hindi mo katatakutan. Kundi ang mukhang ito ay nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot ng liwanag sa sinumang nakakakita sa Kanya. Kung mapapansin niyo po, yung Belen po natin ngayon ay hindi na sanggol. Bata na si Jesus. Nagpa-fast forward tayo, no? Lalo na sa linggo, fast forward tayo kasi binata na si Jesus niyan. Pero ngayon dito, ipapaalala lang sa atin, no, na nung matagpuan ng mga pastol ang sanggol, talagang baby pa. Nung lumitaw ang tala, kung narinig po ninyo sa ating ebanghelyo, nang lumitaw ang tala, ipinanganak si Jesus, doon pa lang nakita ng mga pantas, itong talang ito at kanilang sinundan, at nang matagpuan nila, no, kung saan sila ginabayan, ay bata na si Jesus. Hindi ito yung parang sa mga pelikula kasi, no, o sa mga picture, kumpleto na agad. No, nandyan yung pastol, dumating din yung 3 mago, yung pantas, o kilalang sa 3 hari na hindi naman sila mga hari. No, pero yun yung makikita natin sa larawan. Bata na nang makita at kapiling siya ng kanyang inang si Maria. Okay pa ba? May na-absorb ba? Siguro maaalala na ba kahit papano ang kwento? Pag tinitingnan natin yung mga images, yung mga larawan sa simbahan, kasi yan yung tutulong sa atin, makapasok tayo doon sa pagdiriwang. Ngayon, hinanap siya ng mga pantas. At ito ang kumakatawan, no? Sabi nga sa ating panimulang mga salita, itong 3 ito ang kumakatawan
sa buong mundo. Hindi lang basta sa Israel, yung sinatawag na piniling bayan ng Israel, kundi ang kaligtasan ay para sa buong mundo, para sa lahat. Binubuksan na ito at ang sinumang naghahanap sa Diyos ay makakakita sa Diyos. Ngayon, ang tanong ay, hinahanap mo ba ang Diyos? Kasi hanggat hindi natin nakikita ang Diyos, hindi tayo matitigil sa paghahanap ng mga bagay na inakala nating magpapasaya sa atin. Hanggat hindi yan natatagpuan ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kontento sa buhay. Kahit gaano pa kayo katalino, kahit gaano pa kayo ka-successful, hanggat hindi mo nakikita ang Diyos, hindi ka titigil. Tingnan nyo po, no? Yung mga, hindi naman masamang mag-aral, no? Pero tingnan nyo lang, yung mga patuloy na nag-aaral, kasi akala Ama nila, namin, yun yung sumasalangit magpapasaya ka. sa kanila. Sambahin ang Yung ngalan dadami, mo. yung Mapasa amin title ang kaharian dun sa pangalan mo. Sundin ang no, loob mayroong mo dito sa PhD, lupa kung ano para mang nang sa langit. ABCT hanggang Bigyan mo Z kami na ngayon ng title aming yan. kakanin Pero sa hindi pa rin araw-araw. tumitigil at hindi At pa rin patawarin mo kami sa nararanasan aming yung mga sala, kaligayahan at para yung ng pagkakaroon ng pagpapatawad namin contentment sa sa buhay. nagkakasala sa Kasi amin. hindi pa nila At huwag mo hinahanap kaming ipahintulot o sa talagang tukso. hindi At ihadya mo interesado kami na sa lahat hanapin ng masama. yung tunay na karunungan. Yung tunay na magbibigay ng kaliwanagan sa isip ng tao. Kaya dito, no, itong mga pantas na ito, matatalino na to. Mga bihasa at dalubhasa pagdating sa kalikasan, pagdating sa kaalaman sa buong mundo. Pero ginalugad nila mula sa silangan, nagpunta sa kanluran para lang makita yung karunungan. At doon ay talagang isinuko nila at kahit na sila'y napakatalino, nakuha nilang magpakumbaba at sumamba sa bata. Matatalino, mga matatanda, mga iginagalang sa lipunan, pero sila mismo sumamba sa bata at naghandog. Sabi nga dito, no, nagdala sila ng ginto, kamanyang at mira bilang pagpapakita ng kanilang pong pagsasubmit o yung pagsuko nila sa batang ito na magiging hari ng sanlibutan. Na parang wala sa kanila yung iniisip nila o wala sa isipan nila yung mahihigitan sila ng batang ito. Kundi sa puntong ito na matagpuan nila lahat ng anumang kaalaman nila ay nagkaroon ng katapusan, natuldukan, tapos na sila. Nakita na nila yung pinakamahalagang karunungan na hinahanap. Sana po sa pagpapatuloy natin ng ating buhay sa mga susunod na araw, nawa ay patuloy din nating hanapin ang Diyos. Hindi po mahirap hanapin ang Diyos, hindi nagtatago ang Diyos, lalo tigit sa mga taong nais siyang makita. Ano man ang hinahanap mo o sinasaliksik mo tungkol sa iyong pagkatao, tungkol sa iyong buhay, masasagot yan at matatagpuan kapag nakita mo si Kristo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at sumasampalataya ako kay Hesus, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, nako sa krus, namatay, nanaog sa kinaroroonan ng mga tao, nang may ikatlong araw na buhay. Umakyat sa langit, naluluklok sa kada ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parinig at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga tao, at sa buhay. Amen. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus at bawat yugto ng ating buhay ay maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya kanyang mga anak at may liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming Para sa mga namumuno sa pamahalaan, kayin nawa nila ang lahat ng tao, paghahari mo. O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi, kultura, manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming Para sa mga nakalugmok sa pagkakala, kawalan ng pag-asa, makita nawa nila tasan at mamuhay sa tagay nito. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming pangin. Para sa mga hindi kaya, ka nawa, o Diyos naming mapagmahal, mga mabubuhay, upang mabuhay silang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomiya, naway hindi maging balakid mga pagkakamali bawat isa o sa higit paggalang, pagkakaiba-iba, pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Upo po. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng mayang umaasa, sumasapat ang amay sa iyo. Naway dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyo naman katulad ng haliluyang ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampat ng pamahal. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala manalangin para kayo, ng mga pagpapatawad kapatid, namin sa upang nagkakasala bahayin sa natin ang amin. Diyos sa mga At huwag mo makapangyarihan. kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kapurian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesu Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa noon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon,
Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, hinarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin natubos mo tunay. Oo, Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanay. Oo, Jesus, namin mahal, ngayon at magpapakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri. Sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumahian mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
Anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwan sa pagsilang ng mananako na siyang tunay na anak ng Diyos. Mga manisilang sasabsaban, ang mahirap at ang mga hari na tulugan, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabot ng pag-ibig sa sangsinuko. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako, siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa samsaman, ang mahirap at ang mga hari na tutugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabot ng pag-ibig sa sangsinuko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Lahat po ng inyong mga belo, pakidala po sa unahan para atin pong mabasbasan. Lahat po. Lahat na may belo. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga belo na ito sa karangalan ng mahal na Birhen ng Solidad. Naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya, ang iyong lingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa bilang alaala ng iyong mahal na Birhen ng Solidad. Sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Muli po, simula ng taon, kaya't pinapaalala po natin at hinihikayat ang paggamit at pagsusuot po ng belo sa tuwing kayo po ay magsisimba. Hindi po mandatory, pero hinihikayat po natin na maibalik ang pagsusuot ng belo, lalo na kung kayo po ay magsisimba. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po.